ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po magkita si Turkey Alalshik at Naoya Inoue sa Japan kahapon, maraming lumalabas na rumors mga idol sa social media nang ini-endorso daw na laban ng Saudi promoter si Japanese Monster bilang maging parte ng kanyang Riyadh season. Ang bakbakan ni Tank Davis kalaban si Naoya Inoue sa isang catchweight daw, at malamang mga idol ang pinag-uusapang na timbang dito, ang 130 pounds. Dahil ito na siguro ang pinakasagad na timbang na pwede babae ni Tank Davis. Well, nagulat tayo mga idol na marami talagang mga fans ang natuwa sa bakbakan na to, dahil dalawang pound per pound boxer at dalawang biggest puncher sa boxing sports magharap sa bakbakan. Bagamat sa sariling opinion natin mga idol, bad matchup ang laban na to. Hindi naman natin sa minamaliit si Naoya Inoue mga boss. Sa katunayan nito, hanga tayo sa kung ano man nagalawan at lakas na meron siya. Pero ang labanan si Tank Davis ay isang suicide na bakbakan para kay Inoue. Okay lang sana mga idol kung isang putyo-putyo fighter ang makalaban ni Inoue sa lightweight division. Pero Diyos ko po mga idol, si Tank Davis pong pinag-uusapan dito. Parang pinagbangga mong isang SUV na sasakyan sa isang tren. At imagine mga idol, halos mawala nga sa ulirat si Naoya Inoue nang natamaan siya ng kaliwang kamao ni Luis Nery. Muntik ng Hapones mangisay sa kaliwa ni Nery. So paano pa kaya mga idol kung si Tank Davis ang makatama sa kanya? Baka kinabukasan ng gising ni Inoue at sa ospital na. Sa mga nagsasabi naman na bilis daw ang panapat ni Inoue kay Tank Davis sa bakbakan. Ito daw ang arsenal ng Hapon para talunin si Tank Davis. Well, ngayon pa lang sinasabi ko na mga idol, once na makalanding si Tank Davis kahit isang suntok kay Inoue, sigurado tayo mga boss. O wala talagang kumpiyansa ni Inoue sa kanyang sarili kapag naramdaman nito ang tunay na suntok ng isang power puncher na galing sa lightweight. Kapag nangyari to mga idol, siguradong babagal ang galawan ni Inoue dito at wala na siyang ibang iisipin sa bakbakan kundi kung paano ito makasurvive sa bakbakan kay Davis Boy. At kagaya sa sinasabi natin mga boss, may rason talaga bakit may iba't ibang division sa combat sports. Tandaan natin mga idol, hindi si Inoue si Manny Pacquiao na isang eksperto pagdating sa pag-akyat baba sa maraming dibisyon. Pero gayon pa man mga idol, wala pa rin tayo magagawa kung gusto makita ng mga fans ang fantasy fight sa pagitan ni Tank Davis at Naoya Inoue. Nagbibigay lang tayo ng sariling opinion natin na magiging one-sided na bugbugan lamang ang mangyayari kapag pumalag si Naoya Inoue kay Tank Davis. Sa kabilang banda naman mga idol, Oscar De La Hoya sumagot sa mga banat sa kanya ni Canelo Alvarez. Ano yan ni Oscar mga boss? Napapansin daw nito na palagi pa rin siya tinitira ni Canelo sa kanyang mga latest interview, pero ang tiyanta ni Golden Boy, ang rason kung bakit ganun na lang ang galit sa kanya ni Canelo, dahil siya daw mga boss, nilabanan daw nito ang kanyang mga mandatory challengers sa kanyang panahon, pero si Canelo daw todo iwas kay Benavides. At higit sa lahat mga idol, hindi daw talaga matanggap ni Canelo na si Oscar De La Hoya nagpasikat talaga sa kanya. At ito daw talaga mga idol ang utang na loob sa kanya ng Mexican superstar. Why do you hate me so much? Bruh. Is it because I fought all challengers and you refuse to fight David Benavides?